Ano yan? Wow, di ikaw. Tu isusulat es ano bila kao. Sayang talaga. Binibini, nahanap na. Yung menu NG Cleans Montag kagabi. Pinalitan ni Shen Gongzi. CJ, si Shen pala ang pumalit sa Manchuhan Imperial Feast na in-order ko. Napipino lang. Kaya pala biglang pumirma ng kontrata ang clients. Kay Shen Mingju. Shen Mingju. Simula nung ako naging si, laging may issue ka. Pinutol mo internet cable ko. Binuhusan mo ng tubig monitoring ko. Mga ganitong kalokohan. Kaya mong gawin. Ngayon, lumalala pa. Kinukuha mo clients ko. Huwag kang masyadong mayabang. Tang Sinche, ikaw ang unang nanira. Sinong pumalit sa prosperity god ko? Ng Ultraman? Tapos kinain mo pa goldfish ko. Eh, di ba magaling ka rin sa ganito? Tumigil ka. Nangaaway ka pa. Bitawan mo ako. Ngayon lang. Papatayin kita. Gago ka. Huwag niyo ko pigilan. Bitawan, mamamatay tong babae ngayon. Nag-away na. Ziga lang. Sige, ama na yan. Ngayon ko lang kayo kaparusahan. Bibini ka na. Sino ang takot? Halika rito. Papatayin kita. Bibini ka na ayos. May idea na kao. Biglang na Jules si Mary Sue. Isang malakas na braso ni Gubijan. Ang siyang kumapit sa kanya. Nagtinginan ng malalim, halos maghalikan na. Huwag mo kong hawakan. Manyak! Pasensya na. Anong silbi ng pesensya na? 6 na bukong pinaghirapan tong nobela. Zuzumpain kao kayo. Isa na namang nabaliw. Nasaan ako? Bakit bigla ako napunta rito? Anong tingin-tingin ka diyan? Ula ka, ba? Di mo nakikita yung mga pinggan sa kusina? Sino ka ba para utusan ako? Hamak na waiter, nagmamalaki pa. Akala Montag talaga hires ka? Kung magsalita ka pa, babawasan kita ng sahod. Sige na. Bitawan mo ako. Bitawan niyang babae. Shen Mingju. Halika rito. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Shen Mingju, bitawan mo ako. Anong nangyayari? Bakit ang lamig? Paano ko malalaman? Ang dakilang dalagang tang, ngayon ay waitress na lang. Hahaha. Kasalanan mo to. Kung hindi dahil sa'yo, paano ako mapadpad sa lugar na to? Tumigil ka. Naku. Ito. Anong nangyayari? Hindi ba't si Manang linis to? Bakit ang kumikinang? Huihua, ikaw ba ang nagpadala sa amin dito? Tama. Kayo na ngayon ang bida sa aking nobelang. The Cold-Faced CEO's Fierce Love. Ha? Nasa loob na ako ng nobela. Oo, time travel kayo. Ikaw ang pinakamayamang hair sa Haicheng. Ang yaman Montag. Ay pwedeng ikutin ang mundo ng 1 bilyong bises. Kapag umismit ka. 3 metro ang sakop ng lamig. Kaya kanina. Ramdam niyo. Grabe ang lakas ko pala.
Exacto. Ako. Mahirap na bulaklak, isang waitress. Pero napakaganda mo, isang ngiti mo lang. Lahat ng CE ay mabibighani. Ayaw ko sa mga karakter na iyan. Ibalik mo ako agad. Ayoko nang maging waitress. Gustong umuwi? Nasira ang nobela ko dahil sa inyo. Kailangan niyong tapusin ang kwento o hindi kayo makakauwi. Ano nang ibig sabihin ng tapusin ang kwento? Ha? Ang pinakamahalaga sa isang CE novel. Ang magkasintahan ang mga bida. Halimbawa ngayon, Dapat si Gubaichen. ay nagkagusto kaagad kay Sumali. Ipin sa Peder. At halikan ng Marin. Ano? Kung makakabalik lang, ano ba ang halaga ng unang halik ko? Sige na. Hoy Shen, inuutusan kita ngayon. Na sumama ka agad sa akin, yung tipong bossy na kumukuha ng waiter. Kung humihingi ka ng pabor, dapat may respeto, Tang. Katulong. Sige Vice President Shen, pakiusap, halikan mo ako. Sa nobelang ito, ako ang mayamang here. Mas komportable kesa sa pagiging empleyado sa kumpanya ng tatay mo. 8 taon akong naghirap sa Huachen Tech. Malapit na akong maging vice president tapos biglang. Ikaw na biglang dumating, kinain mo ang posisyon. Ano naman? Pero salamat din kay Kihwa. Natupad ang pangarap kong yumaman ng biglaan. Ano ang hinihintay mo? Okay naman tayo ngayon eh. Tapos na ang palabas, alis na. Hoy Shen, huwag kang magsisisi. Ay correct ko lang. Ngayon, ako si Gyu ang panganay. Ang mayamang here. Oh, ako ang young master. Salita ko, tapat ko. Hindi ako magbabago ng isip. Kuywa, may nanluloko ngayon, ano gagawin? Ang sinumang lumabag sa istorya, parurusahan. Grabe naman, seryoso ba? Ingat! Tigil! Patayin mo yung bihis na yan. Congratulations, SA lead couple, 3% progress. Paghalik sa pisngi, 3% agad pag sa labi. Hindi kaya tayo lumipad? Tang Xinche. Anong balak mo? Hoy Shen, huwag kang gagalaw, hahalikan kita sa labi, isa lang. Hindi pwede. Huwag mong agawin ang unang halik ko. Ikaw ay Halika Baichen Gege. Ruyan Mimi. Ru. Ruyan, kung wala si Liu Ruyan. Ang ceremony ay magiging madilim. Ay, ngayon ko lang nakita, may tao pala dito. Ang Tanga Kaotalaga. 8 Waiter. Dahil kay Baichen Gege. Hindi ka magagalit, di ba? Hoy, Shen, huwag kang maglalaway. Siya ang hari ng mga green tea, si Liu Ruyan. Ang super villain sa lahat ng Mary Sue novels. Huwag kang magpapadala sa mga plano niya. Anong villain? Ito ang aking mabuting kapatid na babae. Kuya Baichen. Tito Gu, naghihintay sa'yo sa bahay para kumain. Nga, Gubichen. Pwedeng maghari-harian sa High City. Lahat dahil sa kanyang mayamang ama, kailangan ko siyang paglingkuran ng maayos. Sige, uwi na tayo ngayon. MM. Kuya Bichen. Ako. Maghugas ka na lang ng plato. Hoy, babala lang sa'yo kanina dahil sa'yo. Hindi sumunod sa plot, muntik na tayong mamatay sa chandelier. Kung hindi mo ako isasama, baka malas ka.
Pwede ka namang sumama, pero... Oy, binibinintang. Siguro hindi mo inakala. Nakalang araw magiging katulong mo ako. Hoy, Shen. Ako ay pansamantalang nalugmok lang. Huwag mong isipin na dahil ikaw ang amo ngayon, pwede mo na akong apihin. Ang bilis mong maka-adapt sa role mo. Ang bilis mong nakabisado ng mga linyang Mary Sue. Shen Mingju. Kuya Baishen. Bumalik na si Tito Gu. Papa, Si Xu ay may dating pa rin kahit matanda na. Tiyak may hidden agenda si Kwihua. Ang itsura ng ama ng bida ay hinahusa. Mga sikat na artista sa totoong buhay. ano? Ang forma ng tatay ko. Mas astig kaysa sa tatay mong chairman, di ba? Umalis ka. Balita ko, may nagustuhan kang waiter sa Cloud Top Hotel. At dinala mo pa sa bahay. Babaero ka talaga, dapat mong baguhin ang ugali mo. At mabuhay na maayos kasama si Huyan. Tito Gu, huwag po kayong magalit. Kasalanan ko po, hindi ako sapat para kaibigan. Kaya naghanap siya ng iba. Dahil hindi ko siya napigilan. Tingnan mo, ako lang si Ruyan. Pwede kong pabayaan ang masamang ugali mo. Tatay, hindi totoo yan. Ano mo? Nakita ko kasing malakas siya, parang si Liquid. Na muling nabuhay. At kaya rin magtrabaho, kaya pinapasok ko siya. Bilang katulong sa bahay. Katulong? Aray. Nako, bakit kakaiba ang tingin sa akin ng matandang ito? Ano bang nangyayari? Ang tingin ng tatay kay Tang Sinje ay parang may kuryente kung magpatuloy ito. Maaaring magalaw ang aking mga ari-arian, hindi pwede. Tatay, oras na para kumain, kain muna tayo. Magluto ka. Ako. CJ, ikaw ang nagsabi nito. Huwag kang magsisisi, umalis ka. Sandali lang, malapit na. Kain. Ako. Naku, nakalimutan kong si Tang Sinje bago pumasok sa libro. Ay isang dalagang hindi marunong magluto. Ang pagluto niya ay parang paglalagay ng lason. Young Master. Pakainin kita, Mary. Ang sarap, ang lasa, ang texture. Nagpapaalala sa akin noong nagsisimula pa lang ako. Sa mga araw ng paghihirap. Ang tagal ko nang hindi nakakain ng ganito kasara. Ano bang nangyayari? Ito ay ang malakas na aura ni Marisoy. Bawat bilyoner na titingin sa kanya ay hindi mapipigilang umibig sa kanya sa mata ng mga bilyoner. Perpekto ang lahat ng ginagawa ni Miss Marisoy. Grabe naman to. Nasaan ang tatay ko? Mary, gusto mo bang pakasalan ako? Ha? Itong matandang ito. Maganda ang itsura, pero sobrang kakaiba ang kwento. Tutol ako. Uncle Gu, itong si Sumali. Ay naghahangad lang ng yaman ng pamilya ko. Huwag kang magpapaloko sa kanya. Kung ang matandang ito ay magpakasal kay Sumali, ano na lang ang pinaghirapan ko para lumapit kay Gubichan. Uyan. Mabait at simple si Mary.
Ano ang ibig mong sabihin? Tama nga. Pinagdudahan mo ba ang aking talino? Tito Gu, ako. Lumabas ka. Ayokong makita kan gayon. Tatay, hindi kayo bagay ni Sumali. Pwede na siyang maging anak mo. Kahit bigyan mo siya ng ginto't pilak, hindi siya papayag. Di ba, mali? Boss Gu, sa totoo lang. Mary. Ang pinakasimpleng paraan para magmahal ay sa pamamagitan ng pera. Mas epektibo ang pera kaysa sa libong salita. Kung sasama ka sa akin, ang aking mansyon, eroplano, yacht, at bilyon-bilyong yaman ay sa iyo. Marie, gusto mo bang makasama ako habang buhay? Sa totoo lang, edad lang ang numero. Ako, Lumabas sa script, babala. Babala. gusto. Ingat! Ang Sinche, huwag mong kalimutan. Nasa libro tayo, may script tayo. Kung magpapakatanga ka sa kanya, huwag kang magtaka kung gaganti si Kihua sa'yo. Naku, grabe naman to. Ingat! Siyempre, hindi makakalimutan ng dalagita. Pero bago pumasok sa script, kailangan kong gamitin ang aking Mary Sue na kapangyarihan para pagkakitaan ang matanda at pagdating ng panahon. Madali ka lang mapapasunod sa akin. Para hindi ka magyabang bilang isang mayaman at magmalaki sa akin. Ikaw, Umalis ka. Mary, okay ka lang? Hindi ka nasaktan? Okay lang ako, Boss Gu. Buti na lang andyan si Yaong Master Gu para protektahan ako. tatay, magising ka. Hindi kayo bagay. Okay, nasyak ka kanina? Magpahinga ka na, alis na ako. Bukas na lang kita babalikan. Esan, naku, isang bahay. Dalagita. Comfortable ba? Mabuti. Tignan mo ang itsura mong biglang yaman, ang sosyal mo. Aray. Wala na tayong magagawa. Sino ba naman ang may kasalanan kung ang ganda kong ito ay pinanganak na mayaman? Mahirap talagang maging mahirap. Siege, Miss. Ano ba ang ginagawa mo? Tang Sinche, nababaliw ka ba? Gusto mo talaga maging nanay ko? Aray. Huwag kang kabahan. Shen. Sa hinaharap, tawagan na lang natin ang isa't isa. Tatawagin kitang Yaong Master. Mommy, You. Pangarap lang. paano ka nakikipag-usap kay Mommy? Anak, huwag kang mag-alala. Sa hinaharap, bibigyan kita ng maraming pera. Madam. Alin ang gusto mo? Maganda ito, ipakita mo kay Laogu. Ako. Tito Gu, ako si Ruyan, nagmamadali ako noon. Mali ang sinabi ko, nagalit ka, humihingi ako ng tawad. Ito ang tsa na inihanda ko ng personal. Ilagay mo muna, may gagawin ako. Siege, Tito Gu. Kuya Baishen. Nagagalit ka pa ba dahil kay Tito Gu at sa waiter? Galit ka PA? Hindi. Ako. Talagang duda ako sa tang sumali na yon. Parang nyog ang ulo, puro tubig ang laman. Kuya Bichen,
huwag ka nang magalit, halika. Kumain ka ng prutas. Tito Gu, maganda ba ang wedding dress na ito? Mary, Tito Gu, ano ang nangyari sa iyo? Mary. Ako. Ano ba ito? Baka nawala ang Mary Sue aura. Kuya Baishan, huwag kang mag-alala, magsisisi si Tito Gu. Dahil sa kanyang desisyon. Babala, babala. Malaking paglihis ng plot kapag si Sumali at si Guyanchen ay nagkatuluyan. Ang buong mundo ng nobela ay magigiba. Ano? Nababaliw na ba si Tang Xinche? Bakit siya at si tatay hindi? May problema talaga. Kuya Baishan, saan ka pupunta? Samahan Montag naman ako, Uyan, okay? Kuya Baishan. Bitawan mo ako. Ikaw huwag kang lalapit tulong. May tao ba dyan? Marie, pasensya na. Hindi ko makontrol ang katawan ko. Marie, nalason ako. Hampasin mo ako ng vese. Aray. Tito Gu, Tito Gu, Tito Gu. Tang Xinche. Tang Xinche, okay ka lang? Okay lang ako, pero nasugatan si Boss Gu. Dalhin natin siya sa ospital agad. Relax, sabi ng doktor, mild concussion lang si tatay. Magigising din siya pagkalipas ng ilang araw. Nga pala. Ikaw at si tatay. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Bago mawala ng malay si Boss Gu, sinabi niyang nalason siya. Nalason. Nang puntahan ko siya, nakita ko. Si Liu Ruyan na lumalabas sa kanyang study room. Sa tingin mo, posible bang siya ang gumawa? Imposible naman na si Liruyan ang gumawa. Gusto niya sa akin, kung maglalason man, dapat sa akin. Shen, anong oras na ba? Kuya Baishan, kumusta na si Tito Gu? Sabi ng katulong nang lumabas si Tito Gu sa study room. Dugo ang ulo, natakot ako. Liu Ruyan, huwag kang plastic dito. Nang puntahan ko si Boss Gu, nakita kitang lumalabas sa study room. Anong nangyari? Mas alam mo yan kaysa sa amin. Miss Mali, alam kong ayaw mo sa akin. Pero huwag mo naman akong pagbintangan. Si Bichen ang gusto ni Ruyan. Bakit niya lalason si Tito Gu? Shen, hindi ko nabanggit ang tungkol sa paglalason. Alam ko. Siya yun. Imposibleng si Ruyan ang gumawa. Sumali, napakabait ni Ruyan. Kahit langgam sa daan, iwasan niya, paano pa kaya kay tatay? Gagawin niya ang ganitong kasuklam-suklam na bagay. Shen, nang ipinanganak ka, kasama bang naputol ang utak mo sa umbilical cord? Naniniwala ka sa lahat ng sinasabi ni Ruyan? Hindi ako naniniwala sa aking kapatid na si Ruyan. Maniniwala ba ako sa'yo, isang katulong na gustong maging ina ko? Hinay ka lang. Kapag nagising si Gu, malalaman na ang katotohanan. Kuya Baishan, Naniniwala ka dapat kay Ruyan. Hindi ko sinasadya na saktan si Tito Gu. Naniniwala ako sa'yo. Ang video ni Nasumali at na matandang iyon. Naipadala na ng anonymous sa media. Paglabas ng balita bukas. Mawawasak ang pamilya Gu. Uyan. Yuefeng, pero yung matandang iyon. Alam niyang ako ang naglagay ng gamot. Paano kung magising siya? Ang plano natin. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Hindi siya magigising.
Ayon sa tipikal na kwentong Mary Sue. Halos sigurado na. Si Liu Ruyan ang naglagay ng gamot kay Gu. Pero may isang bagay na hindi ko maintindihan. Kung may ginawa talaga ang tatay ko sa'yo at naging ina mo ako, walang makukuha si Liruyan dun. Para sa ordinaryong green tea. Pero huwag mong kalimutan. Si Liu Ruyan ang hari ng green tea. Ang ultimate villain sa lahat ng kwentong Mary Sue. Sinasabi mo, may mas malaking puwersa sa likod ni Liruyan. Siyempre naman, Interesting. Hala, kailan pa naging matalino ang utak mo? ano ba? Matagal lang matalino ang utak ko. Relax, kahit sino pa ang nasa likod ni Liu Ruyan. Hindi sila kalaban natin. Dahil tayo ang bida. Matanda. Matulog ka. Matulog kang mabuti. Paggising Montag, hindi na ikaw ang magdedesisyon para sa pamilya Gu. Ano ang utos Montag? Bosku. 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 Magandang umaga. Nan, bakit ka nakatunga nga ngayong umaga? Iniisip ko, kung sino talaga ang nasa likod ni Liruyan. Ay, ano ba yung iniisip mo? Pag nagising si Gu, malinaw na ang lahat. Hoy! Ano? May nangyari sa tatay ko? Young Master. Tingnan Montag. 50 taong gulang na boss, nakikipagtalik sa 22 taong gulang na magandang katulong. Nag-init ang dalawa, nagkantutan. Sobrang libog ni Old Gu, dinala sa ICU. Si Gubichen ng Gu family, puro gimmick lang. Ano ba to? Mga walang kwentang media. Ah, ito pala ang tunay nilang layunin. Ano ibig mong sabihin? Tumawag assistant kanina, lumala raw sakit ng tatay ko. Hindi magigising sa ngayon. Nakita ng mga partner ng Gu ang balita. Gusto na ring mag-cancel ng kontrata, penalty umaabot sa bilyon-bilyon ay nako. Grabe naman ang economic bubble sa nobelang to. Hay, ano na gagawin natin? Paano ko malalaman? Sa past life ko, hindi. Sa totoong buhay. Nagpapakasipag ako ng sobra. Buti na lang napunta ako sa katawan nitong spoiled brat. Hindi pa nakakailang araw, binagsakan na ng problema. Nan. Shen. Tangbobo ba tayo? Ang pinakamahalagang misyon natin dito ay kumita ng pera. Maging boss at waiter. Hindi. Magpakilig. Dapat sandin ang sweet romance plot. Bakit walang reaction? Kulang ba ang halik? Pero tumutubtob na ang bisip. Bakit wala pa ring nangyayari? Kihwa, may sira ba system mo? Bakit walang progress bar sa paghalik? Kung hindi mag-appear, hindi na ako susunod sa plot. Tigil. Mary Sue Novel 2. Gusto NG Audience. Romance ng boss at bida, hindi dalawang mahirap. Naghahalikan. Pangit, yan. Tragic Love. Io Yenning Audience. Gets MO? Ano? Kailangan may balik ang boss status ni Gubichen, kundi kahit maghalikan kayo hanggang mamatay, wala rin. Hindi. Hay, kaya. Kailangan solusyonan ang bankruptcy ng Gu family. Para maging boss ka ulit, Tang. Ang hirap naman. Mas gugustuhin ko pang magtrabaho bilang waitress. Magserbidora. Walang kwenta. Sumali, nasa Huachentech ako. Mula sa maliit na empleyado hanggang sa maging vice president, wala akong hindi naranasan na hirap. Isang maliit na kabanata lang sa negosyo, paano ako matatalo? E ano ngayon ang gagawin natin? Krisis dahil sa iskandalo. Kinansela ng mga partner ang kontrata at sunod-sunod ang problema. Walang malay ang lolo, tapos ako pa ang itinuturong spoiled na ako. Kaya't ginawa akong headline ng media. Ang una nating gagawin ay ayusin ang cash flow.
Basta't makaiwas tayo sa liquidation, maayos natin ang assets. Ay naku, spoiled na apo lang ako ngayon. Walang laman ang utak ko kundi mag-party at mag-enjoy. Tungkol sa mga investors, wala akong alam sa kanilang interests. Kahit saan sila pumunta, wala akong maalala. Kung hindi mo sila kilala, paano ko malalaman? Waitress lang ako eh. Ang bida sa kwento ko. May balita ako tungkol sa mga big bosses. Sama ka. Hindi ba ito ang Cloud Peak Hotel? Ang Sinche, hindi ba dito ka dati nagtrabaho? At naapi? Bakit mo ako dinala rito? Kahit hindi na ako nagtatrabaho dito. Nasa group chat pa rin ako ng dati kong boss. Top secret ngayong gabi. Sa Emperor's Hall sa tabi. Kalahati ng negosyo at finance sector ng Haicheng ay nandito. Sige, kailangan nating samantalahin ito. Tara. Nandyan lang ang Emperor's Hall, bilis. CJ, Huy! Hindi ba ito ang bida sa mga chismis sa Haicheng? Zizu Mali? Mukhang malapit nang mamatay ang matanda sa Gu family. Ang bilis mo namang humanap ng bagong sugar daddy. Naghanap ka na agad ng kapalit? Biglang naging malamig ang paligid. Anong gagawin mo? Security. sumali, ingat. Huwag mong madumihan ang kamay mo. Para sa kanyang klase, gumamit tayo ng sibilisadong paraan. Ano ang gagawin Montag? Sampalin kita habang may Eldin. Sabay linis ng sugat. Ito para sa pagiging malupit mo sa mga empleyado. Ito naman para sa pagiging walang modo mo. At ito para sa pagiging tanga mo. At itong isa pang sampal mo. Naku! Pakiusap, huwag mo na akong saktan, kahabagan mo na ako. Hindi na ako ulit, pakiusap kahabagan mo na ako. Alam mo na ang mali, di ka pa alis agad. Ziege! Nandyan na, dito na ang lahat. Bilis, mali tayo. Puro matatabang kalbo sa loob. Wala namang sige dito. Miss Tang, kailangan mong maging praktikal. Bago ako napunta sa libro, marami na akong ganitong nakasalamuha. Sa 10 tao, 8 yun kalbo at may beer belly. Ito ang tunay na itsura ng mga negosyante. Maniwala ka. Siguradong sila ang mga totoong siye. Ikaw na lang pumunta. Maniwala ka sa akin. Paumanhin po sa abala, ako po ang nag-iisang anak ng Guyanchen. Mula sa Gu Corporation. Gubichen. Ang Gu Corporation ay nailusong sa iskandalo. Nakikiusap ako sa inyong tulong. Kapag nakalampas ang Gu Corporation, ipinapangako ko. Doble ang ibibigay naming pabuya. Mga boss, tulungan niyo naman ang Gu Corporation. Ito, tagay muna tayo. Manginig kayo sa aking Mary Sue Charm. Ha ha ha! Ano nang nangyari? Nawala na ang charm. Ang lakas ng immune system ng mga asihi ngayon. Hahaha, isang walang kwentang anak mayaman at isang bida ng iskandalo. Ang magtatanong ng pera para sa Gu Corporation. Haha, nagiging tanga na talaga si Guyanchen. Pinagkalooban pa kayong dalawang basura. Ngayon lang ako nakaranas ng ganitong kahihiyan. Ikaw na babae, sinampal mo ako. Sampal lang yan, kailangan pa bang maghintay ng swerteng araw? Alis na tayo. Sayang lang ang oras sa mga basurang ito. Hinto, sumali. Isang naghihirap na mayaman, humaharap pa sa akin. Hawakan niyo siya. Igilan niyo yan. Sino nang maglakas loob humawak sa kanya? Gising na, Gu Baichen.
Ang pamilya Gu ay paangkarneng ihahanda na. Wala nang tutulong sa buong Haicheng, sumali. Ngayon, luluhod ka para humingi ng tawad. Ako na ang hihingi ng tawad para sa kanya. Gubichen, ikaw. Magkamukha talaga ang mag-ama, nadadala kayo ng babaeng ito. Nalilito ka, gusto mong siya ang sumalo? Sige. Limasin mo ang 5 bote ng alak sa mesa. Baka sakaling masyahan ako. Palalayazin ka o kayo? Sige, iinom ako. Gubichen, nababaliw ka ba? Ako ang may gawa nito, hindi mo kailangang tumulong. Ikaw ang perlas ng pamilya Tang, paano ka? Makikiyuko sa basurang ito. Hahaha side. Inom. Side. Inom. Talagang tunay na gentleman. Inom. Inom. Ubusin lahat. Shen, ako na ang bahala sa natitira. Okay lang, kaya ko pa. Hahaha, talagang hari ng gabi, 5 bote lang? Walang problema, hahaha. Siyempre, Shen, okay ka lang. Natapos na, pwede na ba tayong umalis? Alice? Zan? Nag-apologize na kami. Pero, hindi pa nagmamano. Hindi. IOMO? E di painumin mo siya ng isa pang bote sa mesa. Pagkatapos nito, baka makipagkita na siya sa kamatayan. Sige, luluhod ako. Hahaha. Ano ang ginagawa ninyo? Fu, Boss Fu, bakit ka nandito? Kung hindi ako pupunta, hindi ko makikita ang pagmamalupit ni Supervisor Zhao at ang pagpapaupo sa iba, di ba? Boss Fu, nakakamali ka. Ginagawa ko lang ito para sa iyo, para sa kumpanya. Si Guyanchen na matanda, palagi kang tinatarget. Ngayon, dumating ang anak niya sa kumpanya, pinaghigantihan namin siya para sa iyo. Para sa akin? Palagi akong naniniwala sa patas na laban, gusto mo ba? Na gumamit ng masamang paraan para tapakan ang iba? ang Xinche. Ang gwapo, talagang tunay na boss. Ikaf Beazi Gu Baichen? Ang balita, isa siyang lesenggo at tamad na panganay ng pamilya Gu. Pero, hindi naman pala siya ganun kasama. Salamat sa papuri, medyo gwapo lang ako. Shen, kung nahihirapan ka, tumahimik ka na lang. Walang magsasabi na pipi ka. Anong nangyayari sa babaeng ito? Bakit hindi ko? Maiwasang tingnan siya? Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Anong kakaibang atraksyon ito? Ang binibining ito. Presidente Fu, huwag kang magpadala sa kanyang itsura. Siya, yung nasa balita, umangat dahil kay dating Presidente Gu. Maliit na serbidor, sumali. Ang mga walang hiyang media sa Haicheng. Ang pinakamagaling, manggulo at magpatawa sa publiko. Ilang salita lang sa kanila ang pwedeng paniwalaan. Ha? Binibining mali, pasensya na at nasinda kayo ni Gu ngayong gabi. Huwag kang mag-alala, paparusahan ko ang mga salbaheng ito. Assistant Jen. Presidente Fu. Simula ngayon, tanggalin ang lahat ng kanilang posisyon. At sabihin sa lahat ng kumpanya sa Haicheng, sino magtatangka sa kanila, ay kalaban ng Fu Corporation. Opo. Presidente Fu. Presidente Fu, hindi mo pwedeng gawin to, alam ko na ang pagkakamali ko. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Hindi na namin ulitin, Presidente Fu. Ang hinihingi mo, hindi dapat sa akin. Binibining Su, Lola Su. Patawarin mo na kami, wala kaming alam sa inyo. Patawarin mo na kami. Sa tingin nyo, ilang paghingi ng tawad ay sapat para sa hirap na dinanas niya? Para protektahan ako, pinilit ninyo siyang uminom ng buong 5 bote ng pulang alak, paano natin ito tutumbasan? Ganito, inom din kami, halika na. Inom. Kami na ang inom. Presidente Fu, salamat sa tulong, itong utang na loob, tatandaan ko. Uwi na muna ako. Binibining Su, sandali lang.
Binibining Su, huwag kang kabahan tungkol sa pamilya Gu. May narinig din ako, 3 araw mula ngayon, ang Fu Corporation ay magkakaroon ng taunang dinner party para sa negosyo sa Cloud Top. Sa oras na iyon, ang mga negosyante sa Haicheng at mga top venture capital companies ay dadalo. Ito ang pinakakailangan na oportunidad ng Gu Corporation ngayon. Kung kaya ninyong kunin, nasa inyo na yan. Salamat, Presidente Fu. Shen, ang bigat mo, malapit na tayo. Shen Mingju. Sino ba nagsabing magpakabayani ka? 5 bote ng pulang alak. Hindi naman hindi ko kayang inumin. Sino ba nagsabi na uminom ka para sa akin? Sino ka ba? Binibining Tang. Ang lakas naman ng kamao mo. Ang ganitong mga social gathering, madalas akong sumama, yung mga basura. Kitang-kita na gustong lokohin ako. Paano ko pwedeng hayaan ang isang binibining tulad mo? Naapi sila. Xingqi, itong posisyon. Itinatago ito ni Papa para sa'yo. Sa Huachen, mula sa pinakamababang clerk hanggang sa vice president. Ang daming hirap at paghihirap na dinanas. Tapos, biglang ako ang sumalpok at agawin ang posisyon. Ngayon, para lang protektahan ako, sinaktan pa niya ang sarili. Shen Mingju. Ang tanga-tanga mo talaga. Huwag ka nang umiyak. Okay lang ako. Magpahinga ka muna, kukuha ako ng pang-alis ng lasing. Huwag. Huwag kang aalis, Ruyan. Kuya Baichen, natakot ako SIO. Narinig ko, pumunta ka sa Cloud Top Hotel kasama si Sumali para kausapin ang kumpanya tungkol sa investment, pero pinahirapan ka nila. Pinainom ka ng maraming alak, kumusta ka na ngayon? Masakit ba ang tiyan mo? Sumasakit pa ba ang ulo mo? Hoy. Ruyan, tol. Huwag kang mag-alala, malakas ang alak ko. Yang mga yon. Yang mga basura na yon, hindi kalaban ang lakas ko. Nakuha niyo ba ang investment ng Fu Corporation? Ang chismosa mo talaga, Liu. Kuya Baichen, nung narinig kong may nangyari sa'yo, Diretso akong tumakbo dito, tapos ginanyan pa niya ako. Kuya Baichen, nakikita kong lasing na lasing ka. ngayong gabi ako na ang mag-alaga sa'yo, okay? Pangako kao. Let go. Tama na, itigil mo yung plastic mong drama. Ako na ang bahala kay Gubichen. Wala kang karapatang makialam, lumabas ka na. Ikaf. Hindi naman tama si Sumali ngayon. Siya ang katulong ng pamilya Gu, hindi pa nga ako nasisilbihan ng maayos ngayong gabi. Hayaan mo siyang magpakita ng galing. Kuya Baichen, kung ganyan ang sasabihin mo. Hindi na kita istorbo. Alis na ako. Shen Mingju, ano bang nangyari sa'yo kanina? Bakit mo ako pinigilan? Hayaan mo akong gibain ng plastic niyang mukha. Tapos sasabihin mong paglilingkuran ka ng katulong. Gusto mo ba masaktan? Relax ka lang. Kung gigibain mo siya ngayon, wala tayong mapapala kundi mag-alarma sila. Ano pa bang silbi nun? Hindi mo ba nakita ang tingin niya sa akin kanina? Nakita niya ang imbitasyong ito. Ibig sabihin, malalaman din ng mga taong nasa likod niya na natanggap ko. Ang imbitasyon ni Fu Hansheng. Ang investment forum pagkatapos ng 3 araw. Ang tunay na labanan natin. Kailangan nating samantalahin ang 3 araw na ito. Para sila ang magpakasalang. Nakuha na ni Jui Feng. Ang imbitasyon ni Fu Hansheng, ang dinner party ng Fu Clan pagkatapos ng 3 araw, si Gubichen, ay gagawa ng lahat ng paraan para makakuha ng investment. Ano ang gagawin natin? Si Gu Baichen,
Isang spoiled na. Walang kwentang rich kid. Pag wala ang kanyang tatay. Ano pa Asia? Maghahanap ng investment? Ang naive. Pero, may fuhan siyang na tumutulong sa kanila. Baka bilhin ng mga bigatin ang kanilang offer. Bilhin? Gagawin nating libingan ng Guklan. Ang investment dinner ng Fuklan para makita ng lahat. Nabulok na ang Guklan. At wala nang pag-asa pang bumangon. May plano ka? Kapag masyadong malabo ang tubig, lalabas ang lahat ng dumi. Zigu Baichen at si Zumali. Pababagsakin ko sila mula sa pinakamataas. At masasaktan ng todo. Ang tagal nating hindi nagkita. Ito si Gubichan, ang rich kid ng Gu family. Bakit siya nandito? SA din na party ni Boss Fu. Ganito na lang kababa ang standards ngayon? Ang babaeng kasama niya, hindi ba yun yung napakuzapang? Zizumali? Ang dating boss ko. Isang basurang anak, isang waiter na umasenso sa kama. Bagay na bagay. MS? Su, Mr. Gu, welcome. Ang ganda ng itsura ninyong dalawa ngayon. Boss Fu, salamat sa pagkakataon para sa Gu Group. Oy, Zigu pala. Biro Montag, nandito ka? Akala ko ba, sa mga seryosong okasyon lang. Makikita ka? Bakit? Hindi na kumikita ang nightclub ng Gu? MR Gu, ang negosyo, hindi yan sa nightclub. Inaayos sa pag-inom. Kaya't may boss Fu. Paano mo ako paniniwalaan na ang pondo ay ibibigay sa kasalukuyang Gu Corporation? Hindi ito pag-aksaya ng pera. President Zhu, President Wu. Tungkol sa kasalukuyang isyu ng publiko, maaari kong tiyakin sa inyo. Ang kalinisan ni Emma Sumali. At ang mahalagang ebidensya ng reputasyon ng aking ama. Handa na ang lahat at maaari nang ipakita sa lahat. Para sa mga negosyanteng may masamang intensyon na mag-resign ng kontrata, ang legal department ng Gu Corporation ay formal nang nagpadala ng sulat. Ang kasalukuyang problema ng Gu Corporation ay pangunahing dahil sa krisis sa cash flow dulot ng maling pahayag. Basta't mapanatili ang cash flow, magkakaroon ng panahon. Para sa pangmatagalang pag-unlad at pagpapanumbalik ng halaga ng Gu Corporation, ang kinabukasan ng Gu Corporation ay nasa kamay ng mga may malayong pananaw at matapang na investor. Bilang tagapagmana ng Gu Corporation, humihingi ako ng tulong sa inyong dalawa. Kapag muling bumangon ang Gu Corporation, Bichen, ay hindi makakalimutan ang inyong kabutihan sa oras ng pangangailangan. Mabuti. Kabataan. May bahid ng dating si President Gu. Dahil sa iyong katapangan. At sa respeto kay President Fu. Tutulungan kita, ako si Ju. Tama si Lao Ju, Gushe. Sana hindi Montag ako bigin. Tutulong din ang pamilya Wu. Salamat, President Zhu. Ang Gu Corporation ay hindi kayo bibigyan. Ang baso ng alak ni Gu Xiao ay talagang maganda. Maganda rin ang sinabi. Sayang. Sayang lang na ang negosyo ay hindi tulad ng digmaan na puro salita at pag-inom ng ala. Hindi nito may liligtas ang Gu Corporation. Gu Baichen, ang Gu Corporation ay hindi. Nasasaklaw ng kapangyarihan mo, Gu Ershao. Gu Ershao, hindi ba't isa lang ang anak ng pamilya Gu? Zeno ito? At, bakit kasama niya ang anak na babae ng pamilya Liu? Hindi ba siya ay nanliligaw kay Gu Bichen? Balita, ito ay malaking balita. May isa pang nakatagong panganay na anak ang pamilya Gu. Gino, Zeno KBA? Anong karapatan mong makialam sa mga bagay ng pamilya Gu? Anong karapatan? Magandang tanong iyan, President Fu. Dahil ako si Gu Juifeng. Ang tunay na panganay na anak ng pamilya Gu, at si Gu Baichen, ay isa lamang ilehitimong anak na nang-agaw ng pugad. Ang taong nasa likod ni Liruyan ay ang panganay na anak ng pamilya Gu. Hindi. Nang ako'y pumasok sa libro. Ang bulok na sistema ni Kihwa, wala man lang nabanggit kahit isang salita. Meron pa akong kuya. Ano? To? Hindi nga.
Sabi nitong tao, siya ang panganay na anak ng pamilya Gu. Ang panganay na anak ng pamilya Gu. Hindi ba't isa lang ang anak na lalaki ng pamilya Gu? Di Gu Baichen? Madaling magsalita, sino bang hindi makakapagsabi niyan? Pwede ko ring sabihin na ako si Ken Shi Huang. Sinong nakakaalam kung totoo o hindi? Mga kasama, isinusumpa ko sa pangalan ng pamilya Liu. Ang batang ito sa tabi ko, si Jui Feng, ay tunay na nawawalang anak. Ang tunay na panganay na anak ng pamilya Gu na matagal nang nawawala. Narinig ko, ang asawa ng matandang Gu, pagkapanganak kay Gu Bichen, ay namatay sa hirap ng panganganak. Saan nanggaling ang panganay? Ginoong Fu, itong si Gu Jui Feng. Hindi kaya anak sa labas ng matandang Gu. Imposible, ang matandang Gu at ang kanyang yumaong asawa ay napakasaya. Paano magkakaroon ng anak sa labas? Ginoong Gu, paulit-ulit mong sinasabing ikaw ang panganay na anak ng pamilya Gu. Bakit ngayon ka lang lumabas? Bakit hindi noong una? Ngayong lubog na ang pamilya Gu at wala sa sarili si Ginoong Gu. Saka mo ipinahayag ang identidad mo? Napaka-convenient naman ng timing. Tama si Ginoong Zhao. Palaging sinasabi ni Ginoong Gu sa labas na si Bichen lang ang kanyang anak. Kaya naiintindihan ko ang pagdududa sa akin. Ngunit, Hindi nyo alam, ang ina ni Jui Feng ay ang unang minahal ng puso ni Ginoong Gu. Noong mga panahong iyon, para sa kapakanan ng pamilya, napilitang maghiwalay ng may pighati, at pinili ang pakikipag-isang dibdib sa ina ni Gu Bichen, para sa negosyo. ang pinakamasakit noong mga panahong iyon, nang umalis ang aking ina, hindi niya alam na may anak na siya sa aking ama. At ang batang iyon ay si Jui Feng. Ang matagal nang nawawalang panganay, ang inang nagtiis ng hirap. Ang dayuhang pamilya na nalinlang at isang puting liwanag. Ang nobela ni Kihua, puno ng lahat ng mga elemento ng melodrama. Ang lihim na ito, itinago ng aking ina ng 20 taon. Siya ang nagpalaki sa akin ng may hirap. Hanggang 2 buwan ang nakalipas, noong siya'y may sakit at malapit na mamatay, sa kanya sinabi sa akin, ang mabigat na katotohanan na ang aking tunay na ama ay ang pinuno ng Gu Corporation, Zi Gu Yanchen. Talaga palang anak sa labas ng matandang Gu. Si Ginoong Gu. Matovit et. Mahusay ang kanyang pagkatao. Hindi ko inakalang gagawa siya ng ganito. Nagkukunwari pa ng pagmamahal, pero sa likod naman ay nagkakala. Kaya pala sunod-sunod ang iskandalo sa Gu Corporation. Mula pa pala kay Ginoong Gu ay hindi na maayos. Nalalamuntag ba yung mas mahal aswang video? Si Ginoong Gu at yung katulong ng kanyang anak. Sa silid aklatan. Ininsulto niya ako. Huminahon ka. Kung magwawala ka ngayon, papasok ka lang sa bitad nila. Kanina lang, tinanong ako ni Zhao kung bakit bigla na lang ako napadito. Ang sagot ay simple, kailangan kong mag-isip. Mag-isip tungkol sa nakakagulat na katotohanan. At kung paano ko haharapin ang estranghero kong ama. Pati na ang kapatid kong ito. Gu Jufeng, wala kang ebidensya. Sinasabi mong dugo ka ng pamilya Gu. Ano ang patunay mo? Sumali. Kung nandito si Ginoong Jui Feng, syempre handa siya sa lahat. Kayang harapin ang lahat ng pagdududa, hindi tulad mo, na laging gumagamit ng masasamang paraan para umangat. Sumali, naiintindihan kong baka naapektuhan ang mga interes mo. Dahil sa pagdating ko. Pero kung gusto mo ng patunay, narito ang ENA test mula sa Hedging Genetic Testing Center na nagpapatunay na si Ginoong Gu Yanchen at ako ay mag-amang tunay. Sumali, dilatan mo ang mga mata mo. Ito ang pinaka-autoridad na ulat. Tutubi ayan? Hindi mo na ito may tatangi. Walang duda. Talagang anak ni Ginoong Gu si Gu Jui Feng. Maganda rin para sa pamilya Gu na may anak sa labas. Kung hindi, kung si Gu Baichen lang, ang walang kwentang ito, siguradong bagsak na ang pamilya Gu. Ginoong Fu, hindi naman maganda ang reputasyon ni Gu siya sa labas. Ngayon, may totoong tagapagmana pa. Delikado na ang kalagayan niya. Dapat ba nating Hintay muna, ang biglaang pag-atake ni Gu Juifeng ay tiyak na may masamang layunin. Una, hindi inanyayahan. Tapos ibinunyag ang kanyang pagkakalabas na anak. At ngayon, At ngayon, siguradong pag-agawan na ng mana. Gu Baichen? Dahil anak ka ng pamilya Gu, nagwawala ka sa labas. Walang ginagawa, anak din ni Ginoong Gu. Yang Master Zhu Feng. Pero 20 taon siyang napabayaan sa labas. Mahigit 20 taon. 20 taong paghihirap. Pareho silang anak ng chairman ng Gu Corporation. Dahil lang magkaiba ang ina.
Ang kapalaran, napakalayo ng agwat. Totoo. Sino sa Haicheng ang hindi alam? Si Gu Baichen ay walang kwenta. Walang silbing salinlahi, samantalang si Yang Master Juifeng. Mukha pa lang, magaling na. Mas magaling ng malayo kay Gu Bichen. Liu Ruyan, tumigil ka sa kalokohan mo. Anong gusto mo, diretsuhin mo na. Wala akong oras magpaligoy-ligoy sa'yo. Bichen, alam kong may sakit na ang matanda. Kailangan mong maghanap ng pondo, pero iba na ngayon. Bumalik na si Yang Master Juifeng. May tunay na leader na ang pamilya Gu. Kaya hindi na ikaw lang ang masusunod sa Gu Corporation. Yung pinag-usapan mong pondo kay sumali. Walong say tama. Walang karapatan si Gu Bichen na magdesisyon ng mag-isa. Ang walang silbing salinlahi, waster lang. Kaya yung Master Juifeng lang mapapamahalaan na maayos ang Gu Corporation. Ginoong Zhao, Ginoong Wu, kayo rin. Mga kilala sa industriya, naniniwala pa kayo. Sa walang kwentang Gu Bichen, nag-invest pa kayo. Yung Master Gu, nagbago na ang sitwasyon. Ang naunang investment deal, kanselado. Ikaw, Kaya anak, Ginong Fu, Yang Master Baichen. Pauman hin. talagang nangagaw ng mana. Gu Baichen, kung marunong kang lumuga. Ibalik mo ang shares. Na para kay Yang Master Juifeng, kailangan ng pamilya Gu ng tunay na leader. Hindi ng pasanin na tulad mo. Tama, ibalik mo ang tak. Ibigay ang shares kay Yang Master Jufeng. Tama, ibigay. Ibigay. Tumigil kayo. Mga kasama, ang pagmamana ng shares ay hindi basta-basta. Hindi ito palabas na pwedeng pagtalunan o pag-awayan. O dahil lang sa DNA test. Ginoong Fu, ang usaping pampamilya ng mga Gu. Wala dapat pakialam ang mga outsider. Tama, Ginoong Fu. Huwag niyo sanang abusuhin ang kapangyarihan ng pamilya. Fu para panigan ang walang kwenta. Boss Fu, nakita mo, ito ay usapin ng pamilya Gu. Hindi maganda na makialam ka. Kuya, pirmahan mo na. Sinisiguro ko, sa huling bahagi ng buhay mo, hindi ka makukulang. Magretiro ng mangal, ang pamilya ko ngayon ay nangangailangan ng pagkakaisa. Gu Bichen, huwag kang magpatumpik-tumpik dito. Pirmahan mo na agad pagdating ng panahon. Yang Master Jufeng. Dahil sa relasyon ninyong magkapatid, baka bigyan ka pa ng trabaho sa Gu Corporation na walang ginagawa. Gu Bichen, ikaw. Gu Bichen, kung pipirmahan mo ang kontratang ito, ang posisyon mo at sumali sa pamilya ko ay magiging delikado. Gu Bichen, alik ka. Magaling. Ayaw ng mabuting pakikitungo, gustong pahirapan. Ayaw ng respeto, gustong hamakin. Pinapapirmakan ni Yang Master Jufeng ang Stock Transfer Agreement. Para tulungan ang Gu Corporation, pero ikaf, walang kwentang anak. Sinarili mo ang iyong kapahamakan. Sayang ang hirap i-outpost ko. Ilang dekadang itinayong imperyo, nasira sa kamay ng sarili niyang anak. Tama. Pero mali kayo sa isang bagay kung talagang pipirmahan ko ang kontratang ito. Saka masisira ang Gu Corporation sa kamay ko. Dahil ang tunay na nagtulak sa Gu Corporation sa kapahamakan ay hindi ako, kundi itong kuya kong nagtiis at nagpakababa sa labas. Si Gu Jufeng. Gu Bichen, huwag kang magsinungaling. Nakagalit ka lang kay Yang Master Jufeng dahil kinuha niya ang mana mo. Tama, dati sa Haicheng, si Gu Baichen ay nagkakagulo, ngayon bumalik ang kuya para kunin. Ang shares niya, siguradong hindi siya masaya. Ang pagbagsak ng Gu Corporation, kasalanan ng matanda at ng babaeng manloloko. Anong kinalaman ni Yang Master Jufeng? Huwag kang magsinungaling, si Boss Gu ay nadroga. Walang nangyari sa amin. Sumali. Ang galing mong mag-imbento, pati itong kwento ng droga. Naisip Montag P.A. You, babaeng manloloko, nanloko ng matanda. Ngayon naman ang bata, si Yang Master Jufeng. Ang bumalik para sa iyo. Droga. Biro yan, hindi ba ito ang specialty mo? Si Gu Jufeng ang nasa likod ng plano. Ikaw mismo ang gumawa ng gulo sa media ng Gu family. Ang sakit ng tatay ko, nakaratay sa kama, alin sa mga to ang hindi umaasa sa inyo? Kalokohan. Nagkakalat ka ng sismis, nasaan ang ebidensya? Kapatid, kung ayaw mo talagang hatiin ang mana, sabihin mo na lang ng diretso. Bakit ka pa naghanap ng ganito, kabaliw na dahilan para umatras? Katarantaduhan. Aking butihin kuya. Naglakbay ka pa ng malayo para magpakatotoo, ayaw mo bang makita? Ang ating ama? Bakit hindi mo siya pakinggan? Ano ang sasabihin niya? Salamat sa inyo, nagising na ang tatay ko. At siya, malapit nang dumating. Presidente Gu, gising na po kayo. Papatawag na ako ng doktor. Tatay, binigyan ka ng gamot ni Liruyan.
para makipagtalik kay Sumali. Ang ganitong pagkilos, walang pakinabang kay Liu Ruyan. Kaya, tiyak na may iba pang nasa likod niya. Tiyak na natatakot si Liu Ruyan na magising ako. Kaya malamang, muling kikilos sila. Ang oras ng kanilang pagkilos, ngayong gabi. Ngayon, ang dapat nating gawin, ay sundan ang kanilang plano. Pero tatay, delikado ito, baka ikaw ang mapahamak. Bagamat delikado, malaki ang sansa nating manalo. Nandiyan na sila. Lumabas ka na sa sekretong pinto. Ang mga nangyari ngayong gabi, ipagwalang bahala na lang. Bilis. Huwag kang mag-alala, ingatan ko ang sarili ko. Sige na, bilis. Si Gu Juifeng, talagang kikilos sa Business Conference Ing Fu Family. Nakopya na po. Sige, maghanda na ng sasakyan. Dalhin niyo ako sa business banquet ng Fu Family. Sige. Nakoma pa ang tatay, paano siya makakapunta? Kuya. Alam ka o, mahirap pa sa'yo na tanggapin ito ng biglaan. Pero hindi mo naman dapat gamitin ang tatay bilang dahilan. Pasiraan ako at si Ruyan. Gu Baishen. Para lang maprotektahan ang iyong kaunting shares. Nagsisinungaling ka na, talagang wala ka nang hindi kayang gawin. Si Young Master Juifeng ay tunay na anak ni Presidente Gu. Paano niya pahihirapan ang sarili niyang ama? Gu Baishen, zizinyo Gu Presidente ay nasa ospital PA. SAICU. Sinabi na ng doktor, napakaliit ng pag-asa. Nagpapalipas lang siya ng oras. Una, pinunit ang kontrata at nagsinungaling. Ngayon, nandito siya nagkakalat ng ganitong klaseng kasinungalingan. Sobra na ang pasensya ni Young Master Juifeng. Kalahati lang ng shares ang kailangan, naginarte ka pa. Nasan si Boss Gu? Gu Baishen, binabalan kita, yang mat andang yon. Hindi na magigising pa. Sa hinaharap, ang pamilya Gu ay kay Young Master Juifeng na. Ngayon pa lang, lumuhod ka at magmakaawa. Baka bigyan pa kita ng makakain. Tapos ka na ba sa pagulo, kapatid? Kung pipirmahan mo ito ngayon, maaari pa kitang bigyan ng disenteng pagtrato. Kung hindi, huwag mong sisihin ang kuya mo. Kung ipapahiya kita sa harap ng lahat, ipapahiya kita. Gu Juifeng, ang lakas ng loob mo. Paano ito nangyari? Kuya, Liu Ruyan. Hindi ba't kayo ang laging nangangarap na makita si Papa? Heto dumating na siya mismo. Nagising talaga si Boss Gu? Sabi sa balita. Baka, tulad ng sinabi ni Gubichen, may iba pang sikreto. Papa, bakit ka nandito? Plano naming bisitahin ka pagkatapos ng party. Para makita ka. Onkel Gu, sabi SA balita, permanent koma karo. Grabe, natakot ako. Kung hindi ako nagising, sana nasatisfy na kayo, di ba? Papa, ano pong sinasabi ninyo? Paano niyo po kami maisip ng ganito? Oon nga, Onkel Gu, si Uyan ay laging nang angarap. Na magising ka na. Ngayong gising ka na, may pag-asa na ang pamilya Gu. Nangangahap akong magising? Gu Yuefeng, Liu Uyan. Ang pangarap enyo ay hindi na ako magising, di ba? Ano ibig sabihin nito? Anak na nagnanais mamatay ang ama. May ibig sabihin si Boss Gu ah. Baka talaga si Gu Juifeng ay. Papa, paano niyo po ako naisip ng ganito? Ako po Ypsilon Inyong. Anak na nawala ng 20 taon. Baka may nagsabi sa inyo ng kung ano. Nga, Boss Gu, baka nagagamit ka lang ng iba. Kawawa naman si Young Master Jufong. Kakakilala lang, inaapi na. Papa, kakagising mo lang, baka hindi ka pa malinaw mag-isip. Anak mo ako, paano kita sasaktan? Nga, baka may nagtuturo sa amin. Bakit ako tinitingnan? Anak ako ni Papa, paano ko siya sasaktan? Gu Juifeng, ang bonso kong anak. Ang iyong pagmamahal sa magulang ay talagang nakakataba ng puso. Nakakataba ng puso hanggang sa gusto mong akong lasunin. Anong lesen? Si Ginoong Juifeng ang nagbigay ng lason kay matandang Gu. Tatay, mahigit 20 taon tayong hindi nakita. At ang unang ginawa mo nang makita tayo ay isakripisyo ako. Bilang pantakip sa eskandalo ng Gu Corporation. Hindi ko inakala itong si Gu Juifeng ay mas magaling pa sa iyong babaeng manluloko na si Liu Ruyan. Sa pag-arte. Tatay, ikaw at ang katulong. Na si Sumali, nagtaksil at nahuli. Para itago ang katotohanan at ilipat ang atensyon ng lahat. Bakit? Kailangan mo akong gawing sangkot sa kasalanan mo at ng Gu Corporation. Ang pag-arte ni Gu Juifeng ay talagang mas magaling kaysa kay Liu Ruyan.
Sana, bakit ito Matandagu? Kay Ginong Juifeng. Palibhasa, gusto niyang gamitin si Ginong Juifeng para linisin ang sarili niya. Kawawa naman si Ginoong Juifeng. Mahigit 20 taon silang hindi nakita ni Matandang Gu, at ngayon lang siya kinilala. Pero ganito ang ginagawa ng sarili niyang ama sa kanya. Matandang sinabi mong may malubha kang sakit at hindi makagalaw dahil sa ginawa ni Ginong Juifeng. May ebidensya ka ba? Ebidensya? Nakita sa CCTV ng ospital kung sino ang pumasok sa gabi. At nag-inject ng lason sa akin. Kita ko ng malinaw. Imposible. Ang CCTV. Bakit? Pwede kayong maglagay ng CCA para manira. Eh, hindi ka pwede magtago ng ebidensya para protektahan ang sarili. Diyos ko, si Ginong Juifeng pala. Siya ang naglason kay Matandang Gu. You! Kanina pa ako naawa sa iyo. Pero ikaw pala ang tunay na lobo na nakabalot ng balat ng tupa. Naloko montak kami lahat. Ginong Juifeng, wala kang konsensya. Para sa kayamanan, pati sarili mong ama ay gagawan mo ng masama. Oo. Ako ang pumasok sa kwarto noong gabi at naglason sa iyo. Ano na yan, Gu Jufeng? Si Gu ang tunay mong ama. Paano mo nagawang lasunin siya para sa sarili mong kapakanan? Alam niyang may anak siyang ako. Pero hinayaan niya akong magpagalagala sa labas na mahigit 20 taon. Bakit? Bakit ako dapat mabuhay na parang daga? Sa madilim na lugar. Habang pinapanood si Gu Bichen, na tinatamasa ang dapat na sa akin. Lahat ng akin, ang hindi mo ibinigay sa akin, kukunin ko lahat. Gu Bichen. Isang basurang laging lasing at nagwawala. Bakit? Bakit siya ang panganay ng pamilya Gu? Dahil ba anak siya ng babaeng iyon? Zagutin montak ako. Sabihin mo sa akin, kung ayaw mo sa akin, bakit mo pa ako pinanganak? Pinapasan ko ang kahihiyan ng isang anak sa labas. Itinapon ako ng parang basura. Bakit? Gu Yuefeng. Tungkol sa nanay mo at sa pinagmulan mo. Ang narinig mo ay maaring hindi totoo. Ano ang ibig mong sabihin? Yung DNA test na sinasabi montak? Pinapagawa ko ulit ang paghahambing. Pikong DNA test emaw. Wala tayong anumang dugong magkadugo. Ano? Si Juifeng ay hindi pala. Anak ni Old Master Gu. Muntik na tayong. Malinlang nina Gu Juifeng at Liu Ruyan. Imposible. Sabi ng nanay ko, totoo ang DNA test. Sabi ng nanay ko, buntis ang nanay mo sa anak ng iba. Pinabayaan at nagplano ng paglalagay ng lason para isisi sa akin. Nahuli ko siya, kaya hindi siya nagtagumpay. Naawa ako sa kanya. Sa loob ng 20 taon. Palagi akong nagpapadala ng pera sa inyo, pero hindi ko inakala hanggang sa huli. Nag-isip pa rin na masama ang nanay mo. Tito Gu, nakamali ako. Siya ang pumilit sa akin. Zia. Siya ang nag-utos na lasunin ka. Para iskandalo kayo ni Sumali. Ibaba ang presyo ng stocks. Wasakin ang pamilya Gu. Para Majing Mrs. Gu AKO. Siya ang pumilit sa akin. Liu Yan, putang ina ka. Pikeng anak pala. Tapos PKPA ang DNA test. Napakasama ng loob mo. Nilason mo ang tatay, hindi ang taong tumulong sa inyo. Ang bait ni Old Master Gu sa inyo. Pero ginantihan nyo ng kasamaan. Hayop kayo. Gu Yuefeng, lumayas ka. Hindi ka welcome dito. Hayop ka. Gu Juifeng, nagpanggap kang dugong Gu. Naglason sa ama, gumulo sa negosyo, hindi ka dapat sa Haicheng. Taong trader, palayasin. Ano ang gagawin ninyo? Gu Yanshen, matandang hayop ka. Hintayin mo habang buhay ako. Hindi magkakaroon ng kapayapaan ang pamilya Gu. Liu Yan, ikafrin. Huwag mong isipin na ang pagtataksil ay magdudulot ng kapatawaran. Tito Gu, nakamali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Kuya Baishen. Kuya Baishen, tulungan montak ako. Pai Chen, Mary. Nalampasan ng pamilya Gu ang krisis. Salamat sa inyo. Tatay, ang galing ng pag-arte mo. Ah, kaya pala alam mo na. Mabait si Mari. Malaking tulong mo para malampasan ng pamilya Gu ang krisis na ito. Nakikita ko ang tunay na pagmamahal ni Bichen sa iyo. Bilang ama, gusto ko rin magpakita ng suporta. Ako si Gu Yanchen, ipinapahayag ko na sa 3 araw. Para sa aking anak na si Gu Bichen, at sa aking magiging manugang na si Sumali. Gaganapin ang kasunduan. Sana ang lahat ng naririto ay makazaksi. Congratulations! Ang pamilya Fu ay dadalo na may dalang maaming regalo. Ang galing, Young Master Baishen. Miss Mali, congratulations sa inyo. Kasunduan. Ako. Tangang ultimate mission sa libro ay ang magpakita sa kasunduan, libre lang ito. Gu Baichen, Gu Yanchen.
Sumali, isusumpa ko, gaganti ako. Wow! Naku! Ang mga alahas na ito, kung ilalagay sa Sotheby's auction, ay siguradong magiging pinakamahalaga. Hoy Shen, tingnan mo, maganda ba ang alahas ko? Miss Tang, isuot mo ito at tumayo ka dito. Pwede na itong ilaw. Ito ba ang pag-aayos ng pangunahing karakter ni Mary Sue? Sa tingin ni Miss Ben, ang mga high-end jewelry sa totoong mundo walang kwenta. Ang maliliit na bagay na ito ay hindi bagay para kay Marie. Walang kasunduan kung walang ginto. Marie, tingnan mo ang mga gintong pulseras na handa ko para sa iyo. 79 ang bilang. Ito ay sumisimbolo sa inyo ni Bichen, na magtatagal ang inyong pagmamahalan. Presidente Gu, ang pagmamahal mo bilang ama ay napakabigat. Okay ka lang. Huwag na tayong maglagay ng bihis ngayon. Wala namang magandang makikita dito. Kakatapos lang mag-alahas, ngayon naman susubok ng kasuotan. 1 oras at kalahati na, hindi pa tapos. Bichen, ano ba ang nagmamadali mo? Ang kasal ay isang malaking bagay sa buhay. Sa ganitong mahalagang sandali, hayaan mong piliin ni Marie na maayos. At higit pa, ang wedding dress ay may espesyal na kahulugan para sa mga babae. Huwag mong tularan ako. Noon, minadali ko ang iyong ina na mag-Trina McHugh. Ang resulta, Miss Sue, tapos na ang pagpapalit ng wedding dress. Nabigla ka no? Alam kong sobrang ganda ko ngayon pero hindi mo kailangan. Natitigan mo ako ng ganito. Ako. Hindi ako nabigla, tinitignan ko lang. May gulay sa ngipin mo. Ano? Gubichen, niloloko mo ako. Tulong. Papatayin ng asawa. Gubichen, gusto ko. Sa araw ng engagement, ako ay iyong susunduin ng walang sapatos, narinig mo. Miss Lu, sandali lang. Mga kuya, narito ako para makita si Uncle Gu. Pakiusap, ipaalam ninyo sa kanya. Si Ruyan ay narito para humingi ng tawad. Humihingi ng tawad? Miss Liu, paano ka tinrato ng pamilya Gu? Ikaw as iyong Master Bichen ay magkasama noong bata pa. Itinuring ka ni Emargu na pa ang sariling anak. Pero ikaw, nakipagsabuatan sa peking yung master para sirain si Emargu at gustong agawin ang kayamanan ng pamilya Gu. Ang salita lang ni Emargu para sa iyo ay pagkabigo. Naging tanga ako, alam ko na ang pagkakamali ko. Pakiusap, buksan ninyo ang pinto para makita ko si Emargo. Iniutos ni Emargu na hindi ka na niya gustong makita kailanman. Ikaw, umalis ka na. Ano ba kayo? 2 hamak na guard, hinaharang pa ako. Ako ang eldest daughter ng pamilya Liu, si Liu Ruyan. Eldest daw kata NG pamilya Liu? Ay sino pa ang dumating ngayon? Hindi makikita si Emargu. Abala si Emargu sa paghahanda para sa engagement party. Nina Yang Masturbation at Miss Sumali. Isang traitor, karapat-dapat bang makita si Emargu? Umalis ka na. Kung hindi, huwag mong sisihin ang aming pagiging bastos. Mabuti, talagang mabuti, Gubichen. Dati ay isa ka lang. Taong sunod-sunuran, isang asong laway. Kung hindi dahil sa babaeng iyon na si Sumali na biglang lumitaw, paano ako mapapariwara ng ganito? Pamilya Gu. Hintayin Montag. Hindi ba ito ang eldest daughter ng pamilya Liu? Si Liu Eoyan? Bakit? Ngayon, hindi ka makapasok sa pintuan ng pamilya Gu. At nagmukha ka pang basura dahil sa 2 asong bantay. Ikaw rin, isa ka lang asong walang bahay. Ikaf. Liu Ruyan, ngayon, pareho tayong sawi. Ang pakiramdam na itinapon ng pamilya Gu pa ang basura. Hindi maganda, di ba? Ano talaga gusto sabihin? Ang pamilya Gu ngayon ay nakalaya na sa problema at muling bumangon. Si Gubichen at ang babaeng Sumali na yun. Masayang nagdiriwang ng kasunduan. Ganito, talaga bang tatanggapin mo ang pamilya Gu? Hindi mo ba gusto makita si Gubichen at ang mga kasama niya na magdusa sa nararapat na parusa? MS. Su, lalabas KBA? Makalipas ang 2 araw ay ang kasunduan ko. At ni Gubichen.
Dati, marami siyang regalo na ibinigay sa akin. Hindi rin maganda kung wala akong maibabalik. Ang bad Montag naman kayang nasa Su. Ay naku, sinong may gusto sa kanya? Ayoko lang may utang na loob sa kanya. Ngayon, pipili talaga ako ng regalo. Na mas mahal pa sa kanyang ibinigay para mapahiya siya. Su, gusto Montag bang samahan kita niyang master? Hindi. Hindi mo ba naiintindihan? Kung sorpresa para sa kanya, paano siya makakasama? Wala nang misteryo kung ganun. Ako mismo ang pipili. Para makita niya ang sincerity ko. Ano kaya ang ibibili ko sa kanya, bahay? Relo o isla? Mag-search muna ako online. Hindi ba't ito ang babaeng naging asawa ng pamilya Gu? Ang Zaya Montag, ano? Bibili ka ng sorpresang regalo para kay Gubichen. Akala ko sino? Si Liu Ruyan pala ang green tea girl. Hindi makapasok sa pamilya Gu, kaya nagbarikada na lang sa kalye. Sumali, huwag kang masyadong kampante. Akala Montag nanalo ka, babalan kita. Malapit nang matapos ang magandang buhay mo. Si Gubichen at ang matandang Guyanchen. Kasama ka. Lahat kayo, wawakasan na. Liu Ruyan, ano na naman ang kalokohan mo? Yang Master Baishan, nakinte KBA KMs, Su? Hindi ako naghihintay sa kanya, pero araw-araw wala siya sa bahay. Hindi mo yun. Ginoong Su, magang umalis si MS Su para bumili ng regalo para sa'yo. Sabi niya, may sorpresa pa para sa iyo. Bumili ng regalo. Para sa akin. Ano ba tong tangang to? Pero, ganun ba siya ka-concern sa akin? Hu Baishan, Tangina Montag, enjoy KPA Duan. May nangyari kay Tang Tsingchi. Ano? SA Abandoned Factory, Bilizan MO. Kung mahuli ka, Ikaw at SI Tangxing Che. ay mapipirmi sa librong to. Hindi. Tawag muna ako ng pulis. Hui. Vak. Bakit? Oshan, di Montag BA alam yung mga Mary Sunavas na may kidnapping plot? Tangina. Sino bang tanga ang magre-report sa pulis? Kung magre-report ka, Paano na lang isusulat ng author to? Autobubu na lang natin yung mga kontrabida. Di mo na kailangan gumalaw, papasok na sila. Talaga? Relax, walang mangyayari kay MS Tang. Mrs. Gu, Tignan Montag, Sarili Montag. Parang Basang Zizif. Liu Ruyan, ang lakas ng loob mo nagpa-pretend na innocent tapos kidnapper ka pala. Ang dami mong racket. Bakit ikaw lang? Nasaan na? Yung fake rich boy mong si Gu Jufeng. Sumali, malapit ka nang mamatay, ang yabang mo pa. Lumabas na yung daga. Tingnan mo tong mga to, kidnapin ako. Para lang makaganti sa pagka-kick sa Gu family? Sumali, dahil malapit ka nang mamatay. Hayaan na muna kita. Hintayin natin si Gubichen at yung matandang Guyanchen. Gusto kong makita nila yung pagka-dates mo. So, kinidnap niyo ako para lang. I blackmail si Gubichen at si Boss Q. Ang galing ng plano mo Alam mo ba na si Gubichen? Ayaw na ayaw ma-blackmail. Gujufeng, gusto mo na bang mamatay? Sumali, okay ka lang? Kuya, nakatali na nga ako. Okay pa ba ako? Gujufeng, Liruyan. Kung may problema kayo, sa akin nyo ibuhos. Pakawalan nyo si Sumali. Bibigyan ko kayo ng isa pang pagkakataon. Palayain si Mari. Kung hindi, hindi ninyo kayang panagutan ang mga kahihinatnan. Ano? Guyanchen, natatakot ka na ngayon? Kung hindi ninyo ako papayagang maging masaya, hindi rin kayo magiging masaya. Oo. Kami ay pinilit ninyo. Guyanchen, ang yaman Montag. ano naman kung ibigay mo sa amin ang kaunti? At ikaw, Hu Baishan. Dati, ang bait mo sa akin. Pero simula nang lumabas, Ang babaeng sumali na ito, isinantabi mo na ako. Liu Ruyan, maging makatuwiran ka naman. Kung hindi ka may balak, na lumapit kay Gubichen at patuloy na gumawa ng kalokohan. Hindi sana tayo nagkaganito. Gujufeng, hindi ka talaga parte ng pamilya Gyu. Ang mga magulang ko naawa lang sa inyo kaya. Tumigil ka. Huwag mong banggitin ang nanay ko. Huwag kang magpanggap dito. Sasabihin ko sa iyo, paparusahan ko ang lahat ng pamilya Gu. Gujuifeng, ano ba talaga ang gusto mo? Papalayain mo si Marie, palayain mo siya. Simple lang. Ibigay mo sa akin ang Gu Corporation. Kung hindi, gagawin kong. Ang babaeng ito ng pamilya Gu, duguan dito.
Maging libing ang kasal. Panagilip mo yan. Guju Feng Liruyan. Wala ba kayong hiya? Ang Gu Corporation. Wala kayong naiambag. Pero ang lakas ng loob ninyo humingi ng pera. Kahit ang mga trader, tatawagin kayong mga maestro. Huli ko ang limot. Gubichin. CJ, Ano ang gagawin ninyo? Ang dalawang kontrabida, nahuli ninyo lang ng ganito. ay. Tulad ng sinabi ni Quihua, ang tanging talino nila ay nakakatakot. Ano ang ibig sabihin nito? Tumawag ng pulis. Teka, hindi pwede. Bakit? Shen, hindi mo naintindihan ang mga nobelang Marisui. Ang mga eksena, ang mga kidnapping. Walang tangang magre-report sa pulis. Kung magre-report ka, Paano isusulat ng may akda ang kasunod? Bibigyan natin ang mga kontrabida. ng automatic na pagbaba ng talino. Huwag kang kikilos, sila mismo ang magpapakatanga. Totoo ba? Huwag kang mag-alala, ligtas si Mistang. Pagbaba ng talino. Wala nang ibababa pa ang kanilang yi. Gu Yuefeng. Liu Ruyan, binigyan ko na kayo ng pagkakataon. Pero hindi pa rin kayo nagbabago. Tiogu. Huwag mo akong tawaging Tiogu. Nilason ninyo ako, pero dahil sa ating dating relasyon, pinatapat kayo. Pero kayo, hindi ko inakala na ganito kayo kasama. Patuloy pa kayong nanakit kay Mari. Ngayon, hintayin ninyo ang kulungan. Tiogu. Ako. Alam ko na ang mali ko, sa hinaharap ako, ay hindi na magpapakita sa iyo. Ayokong makulong. Patawarin Montag akon gayon. Pwede ba? Kuya Baishen. Si Gu Juifeng ang may kasalanan. Siya ang nagpilit sa akin. Dahil magkasama tayo noong bata pa, patawarin mo na ako. Ang natitirang daan ay ang kulungan na inihanda para sa inyo. Tiyak na maaalagaan kayo doon. Dalhin na. Kuya Baishen. Gubichin, napunta tayo sa nobela. Nang matagal na. Pagbabago, paghihiganti, paglaban sa mga plastik, pagligtas sa kumpanya. Kidnapping, lahat ng malalaking eksena ay naranasan na natin. Malapit na siguro tayo sa katapusan. Naku, sabi mo. Tapusin ang istorya, abutin ang katapusan. Bumalik sa realidad. Yung mga engagement gift na binigay sa akin ng Group. Pwede ko bang dalhin pabalik? Ang daming malalaking brilyante, bilyon-bilyon ang halaga. Huwag kang mag-asa. Ang kuripot mo naman. Ang pogi mo. Mamaya kapag nakita ko si Tang Xinche, ano kaya ang una kong sasabihin? Miss Tang, nasisiyahan ka ba sa nakikita mo? Hindi pwede. Ang corny. Palitan natin. Hoy Shen, tulungan mo ako. Hindi ko maabot ang likod, tulungan mo akong magsara. Ang tanga mo. Shen, sinadya mo ba to? Gusto mo ba akong patayin para makuha mo ang lahat ng pera? Kinakabahan ako, mahigit 20 taon na akong hindi nagkakagusto sa kahit sino. Bigla ang kasal. Kamay. Nanginginig. Ako rin, 20 taon ng single. Kahit ang proseso ng engagement, hindi ko alam. Ayokong mapahiya sa harap ng lahat. Magsanay tayo ngayon din. Ha? Paano tayo magsasanay nito? Siyempre sa pagpapalitan ng sing-sing. Tumayo ka ng maayos. Minamahal kong Ginoong Gubichin. Handa mo ba akong bigyan ng simbolo ng walang hanggang pag-ibigan? Oops. Hindi. Sing-sing pala. Tapos. Bobo, hindi mo man lang ba alam ang susunod? Pagkatapos ang ikakasal. Siyempre, maghahalikan. Tatapos. Halikan. Lenan, Ikakasal. Maaari nang maghalikan. okay na. Halos tapos na ang pagsasanay, naghihintay ang lahat. Tara na. Ano na naman, Shen? Kung hindi tayo aalis ngayon, malilate na tayo. Kulang pa. Anong kulang pa?
Hindi pa sapat ang oras ng pagsasanay. Kuihua, yung mga singsing na may malalaking brilyante. Bawat isa ay isa 0 karat. Pwede ba akong umuwi ng isa? Hindi pwede. Umalis na kayo. Kuihua. Saan ako napunta? Bumalik na ako. Shen, kasalanan mo lahat ito. Kung hindi mo sinungkit ang client ko, hindi sana ako napunta sa nobela ni Kihua. At hindi sana ako naghirap ng ganito. Aray. Shen. Alam ko na nagising ka na pala kanina pa. Sino ang nagpahintulot sa iyo na gumuhit sa mukha ko? Tama ka. Inagawa ang mga client mo. Nagalit ka. Marami na tayong pinagdaanan. Bago tayo nakabalik sa realidad. Ngayon, pwede mo akong pagbuntungan ng galit. Wag na. Malaki ang puso ko, patawarin kita. Shen. Bumalik na tayong lahat. Ang ganda. Ang Muka Montag. Shen Mingju, kasalanan mo, tulong. Papatayin tayo ni Boss Tang. Boss Tang, huwag na. Vice President Shun, okay ka lang? Yun pala, ayaw pa rin nila sa isa't isa. Boss Tang at Vice President Shen. Ano ba nangyayari ngayon, dati kapag nagkikita? Parang giyera na. Puro away. Ngayon, bakit? Ang kakaiba. Ang tinginan nila. Ganyan talaga ang mga secret relationship sa kumpanya. Boss Tang. Hindi ka sasakay sa exclusive elevator mo? Hindi, Sayolin. Sa taong ayaw mo. Dapat laging nasa harap mo siya para masaktan. Ngayon, sasakay ako sa elevator na ito. Magtrabaho ka na. Tama si Boss Tang. Alles. Vice President Shen, pirmahan mo na itong kontrata. Ngayon, hindi sila nag-away. Kakaiba. Half-hour na si Boss Tang sa loob. Hindi pa rin nagwawala. Oo nga. Dati bea naman. Shen Mingyue. Nababaliw ka ba? O kaya naman, Tang Xingqi. Naginarte ka. Bakit ngayon sobrang tahimik? Ay! Sinaktan mo ako, hindi lang ako sumunod sa opinyon mo. Sa pagbabago ng plano, bakit mo ako sinaktan? Naku, nag-away na naman sila. Takbo na, huwag tayong madamay. Shen Mingju, tumigil ka. Kailangang baguhin ang plano. Bakit mo ako dinala dito? Dahil dito nagsimula ang kwento natin, Shen, saan ka natuto ng mga nakakakilig na bagay na yan? Sabi ko na hindi gagana to. Pero sabi nila, gusto ng mga babae ang ganito. Ganito. Hindi ko to gusto, pero pwede mo. Tang, mas magaling ka pa sakin sa pagpapakilig. Tangang to. Bakit palagi mo gustong talunin ako? Wala akong ganon. Kaysa sa gustong talunin ka. Mas takot akong mawala ka. Tang Xinche. Ang totoong Shen Mingju. Ayaw nang maging kalaban mo. Pwede ba akong maging tangang subordinate mo? Pwede, pero may 3 kondisyon ako. Una, ibigay mo sa akin ang sahod mo. Pangalawa, araw-araw. Maghanda ka ng maliit na cake para sa akin. Pangatlo, sa akin lang sasabihin ang mga sweet words.
Isang buwan ng probation, kapag hindi mo nagawa, ako ay... Kaya ko ngayon. Tangsinche, mahal kita. Noon. Bukas. Ngayon. Sa bawat araw. Mahal kita.